Samantala, tayo po'y tumungo sa Quezon City. Hilingan natin ang update. Ito ay pinaka-vote-rich lungsod sa bansa. Alamin po natin yan. Yan ang Quezon City. Nandoon si Susan Enriquez. Susan! Mel, dito tayo ngayon sa holding area para doon sa mga senior citizen, PWD at saka yung mga highly pregnant women. Ano? At nako, medyo naiinip na yung ating mga kasama dito, mga senior citizen. Anong oras kayo dumating dito? Anong oras kayo nagpunta? Mga ano kami dumating dito na. Kasi naglakad lang. Anong oras po? Mga, Sabi nyo kanina, alas 6? mga Kayo po, anong oras po? Alas 6. Pa kayo dito. At ano ang sinabi sa inyo ngayon? Sabi, wala pa ho. Sabi nila umupo lang. Opo pala. So naghihintay kayo para doon sa pagtawag sa inyo kung boboto kayo? Opo. Okay, so ito Mel, kasi itong parang pinaka-holding area, no? Dahil kasi meron nga yung tinatawag na emergency accessible polling precinct para dito sa mga persons with disability, ayan, yung mga senior citizen, at yung mga heavily pregnant women. So ito yung linya na yan, ito mahabang yan. Sila naghihintay dyan. Alam mo ba na mula ka nang magbukas kanina yung mga presinto, ay 22 pa lang yung nakakaboto dito sa lugar na ito tinatawag na emergency accessible polling precinct. Ano? So alamin natin, ito yung pinakaloob ito. Kasi mangyayari dito, Mel, merong binibigay na parang waiver. Pipirmahan ito ng mga pupunta rito botante. Dito nakalagay na pumapayag yung isang botante na yung mga miyembro ng BEI ang kukuha ng kanilang mga balota doon sa kanilang mga presinto at sila rin ang magpapasok nito sa pinaka-BCM. Ano? So ibig sabihin, hindi na nila makikita yung lalabas na resibo doon sa machine, sa BCM. Yung iba pumapayag pero yung iba ay hindi. No? Pero medyo maano yung proseso na ito dahil ito sa pinaka-presintong ito, tatlo lang yung miyembro ng BEI, aakitin nila kung ano man presinto yung mga nagpunta rito, mga senior citizen o PWD, hahanapin nila doon sa bawat presinto, sa kanila ibabalik dito, no? Kaya ngayon nga ay mahigit 20 pa lang. Ito yung pinaka-tumatay yung chairman. Ma'am, ilan na po yung nakaboto dito sa atin? ilan na yun? Ilan na yun nakaboto? Opo. 24 yung kanina. Mga 24 po kanina. Kanina umaga. Mula kaninang Ano umaga. nagiging problema nyo dito, ma'am? Matagal po kasi hanapin yung kanilang BEI sa taas, yung kanilang presinto. Kaya matagal silang nakukuha namin yung balota. Saka tatlo lang kayo dito. Yes, tatlo lang po sila. Tumutulong na nga po ako dahil yung dalawa pinakyat ko na. So nagiging ano yun, maraming salamat ma'am. So yan, 24 pa lamang sila dito at makikita na. Ha? Ano po? Ano ba ma'am? Ha? Ano po? Ito, pakinggan natin yung daing. Ano po ma'am? Ang dapat, kami nag-Weber na kami. Asa ng Picos Machine dito? Ay, kasi nga po, daw sa mga presinto nyo. O ngayon, naka-stack dyan, naka-standby. Ito, marami. O, sinong magboboto? Pero nagpirma ho kayo ng waiver. May Weber na ako. Medyo. Yung Weber ko na naman, nandyan na naman yung stab ko, magkakawalan dahil ito nakaboto na. Oh, yan. Ano lang mangyayari So dyan? medyo. Ilang araw kami maghanap ng namin, stab o ID man. Apo. So yun yung sentimiento ng ilang mga botante dito. Hindi pwede mag-standby ng matagal. Ganun ang Yan, salamat. Wala po, opo. Opo. Ayan. So, ito yung mga senior citizen natin. Kayo ba nakita na o hinihintay nyo na lang? Hinihintay na lamang nila yung kanilang mga. Ilang oras na kayo naghintay? Ha? Alas 6 pa. Mas matagal ho ba? Oo. Alas 6 pa naghintay yung karamihan dito sa mga senior citizen at mga PWD. Dito nga sa sistemang ipinapatupad na to, yung Emergency Accessible Polling Precinct para doon sa mga kababayan natin na pumunta sa mga presinto ngayong araw na ito dito sa Corazon Aquino Elementary School para nga sa pagboto nila. Ito yung katabi naman, ito yung regular precinct na makikita ho natin ay tuloy-tuloy naman ang pagboto ng ating mga kababayan. Bagamat sabi nga kanina may mga lugar dito, may mga presinto rito na naipon yung mga botante dahil nga kanina nagkaroon ng problema yung ilang BCM sa ilang presinto dito sa Corazon Aquino Elementary School. Mula po rito, ako si Susan Enriquez, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.